Ang ating pong ebanghelyo ngayon ay hango sa libro ni San Marco, chapter 2, verses 1 to 12. Ang pagpapagaling ni Jesus sa paralitiko. Bumalik si Jesus sa Capernaum pagkalipas ng ilang araw at kumalat ang balitang siya ay nasa kanyang tahanan. Kaya't nagtipon ang napakaraming tao. Ano pat wala nang matuluyan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupurong isang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakakita ng ganito, sabi nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating pong ebanghelyo ngayon ay nagpapatuloy ng pagpapakita ni Jesus ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig sa tao. Nakita ni Jesus ang pagnanais ng mga kamag-anak ng paralitiko na siya'y mapagaling. Sa kabila ng wala ng lugar, hindi sila makalapit kay Jesus. Ang ginawa nila, dun sa bubong, binakbak nila yung bubong, doon mismo sa tapat ng kinaroroonan ni Jesus, para lang mailapit ang may sakit sa Panginoong Jesus. Sapagkat alam nila, nasa puso nila, alam nila na kung makikita ni Jesus, mapagagamot ni Jesus, mahahawakan ni Jesus ang paralitiko, ang kanilang kamag-anak na may sakit, ito ay gagaling. So sa ebanghelyo pong ito, minsan pa pinamalas ng Panginoong Jesus ang kanyang pag-ibig sa tao. Nakita niya ang pagsusumikap nito, ang pagsusumikap ng mga kamag-anakan na may sakit para siya mailapit sa kanya. So, bilang ganti, ang Panginoong Jesus, ipinamalas niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig, pinagaling niya ang paralitiko. So tayo mga kapatid, maaaring hindi tayo paralitiko, pisikal na katawan. Marami tayong karamdaman, hindi lang sa pisikal na pangangatawan, kundi sa mga bagay na spiritual. Meron din tayong mga karamdaman, meron tayong mga sakit, iba't ibang karamdaman ang nararamdaman natin. Pero alalahanin natin na sa ebanghelyo natin ngayon, gusto ng Ama, gusto ng Panginoong Hesus na ang buhay natin ay maging maaliwalas, maalwan, walang hirap, walang sakit. So ang kailangan po lamang natin ay lumapit sa Kanya. Dahil sa Kanya, makatatanggap tayo ng kagalingan. Sa Panginoong Hesus, sa paglapit natin sa Kanya, magiging maganda ang ating buhay. Walang problema, walang sakit. Dahil pinatunayan niya yun sa paralitiko. Sa kanilang ginawang pagkilos o sa kanilang paraan para makalapit kay Jesus, binigyan sila ng gantimpala. Pinagaling ang paralitiko. Ganon din po tayo kung tayo ay mayroong sakit, pisikal na karamdaman, spiritual na karamdaman, emosyonal na karamdaman.
gumawa tayo ng paraan. Magsikap tayo katulad ng mga kamag-anak ng paralitiko na gumawa sila ng mga paraan. Nagsikap sila para makalapit. Tayo marami pong kaparaanan para tayo makalapit sa Panginoong Hesus. Siyempre, unang-una ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. At kapag tayo nagsisit ng ating mga kasalanan, ikalawang paraan para tayo makalapit sa Diyos, magsimba. Tumanggap ng kanyang banal na katawan at dugo sa pamamagitan ng komunyon. On that way, mararamdaman din po natin ang kapangyarihan at ang pag-ibig ng Diyos. Tayo rin ay kanyang pagagalingin. Salamat po.